Ang Ebanghelyo ni Matthew, Kabanata 12. Nang panahong iyon, sa araw ng pamamahinga, napadaan si Jesus sa mga traiguhan. Ang kanyang mga alagad ay nagutom at nag-umpisa silang pumitas ng mga uhay at kinain iyon. Ngunit nang makita ito ng mga Pariso, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo, ang iyong mga alagad ay gumagawa ng labag sa kautusan sa araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya ay nagutom at pati ang mga lalaking kasama niya? Kung paano siya pumasok sa tahanan ng Diyos at kinain ang tinapay na handog, na labag sa kautusan na kainin niya at labag sa kautusan na kainin din ng kanyang mga kasama, ngunit nararapat lamang sa mga pari. At hindi ba ninyo nabasa sa kautusan na sa araw ng pamamahinga, ang mga pari sa templo ay nilalapastanganan ang araw ng pamamahinga ngunit hindi nagkakasala? Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang mas dakila sa templo ay narito. At kung alam sana ninyo ang ibig sabihin nito, ang nais ko ay habag at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang walang kasalanan. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga." Pagkatapos, umalis si Jesus mula doon at pumasok sa kanilang sinagoga. Masdan ito, may isang lalaki na tuyot ang kamay. Nagtanong ang mga Pariso kay Jesus, at sinabi, "Naaayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga, upang siya ay maparatanggan nila ng pagkakasala?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sino kaya sa inyo, na kung mayroon siyang nag-iisang tupa, at nahulog ang tupang ito sa malalim na butas sa araw ng pamamahinga ay hindi ito iaahon sa butas para ilabas? Gaano pa kaya kahalaga ang isang tao kaysa sa isang tupa? Kaya hindi labag sa kautusan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga." At sinabi ni Jesus sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ito, at bumalik ang dating kalusugan nito, gaya ng kanyang isang kamay. Ngunit lumabas ang mga Pariso at nagsabuatan laban sa kanya. Naghahanap sila ng paraan kung paano siya maipapatay. Nang mapansin ito ni Jesus, lumayo siya doon. Maraming tao ang sumunod sa kanya, at pinagaling niya silang lahat. Sila ay pinagbilinan niya na huwag ipapaalam sa iba ang tungkol sa kanya. Ito ay upang magkatotoo ang sinabi sa pamamagitan ni Isaias na propeta, na nagsasabi, "Tingnan ninyo, ang aking lingkod na aking pinili, ang aking pinakamamahal, na siyang lubos na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu, at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga Gentil. Hindi siya magpupumilit o makikipagsigawan ng malakas, ni walang sino mang makaririnig ng kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang anumang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang kahit na anong umuusok na pabilo, hanggang may padala niya ang paghuhukom sa katagumpayan. At ang mga Gentil ay magkakaroon ng pananalig sa kanyang pangalan." Pagkatapos ay may isang tao na bulag at pipi na sinapian ng demonyo ang dinala kay Jesus. Pinagaling niya ito at ang lalaki ay nakapagsalita at nakakita. Ang lahat ng napakaraming tao ay namangha at sinabi, "Anak kaya ni David ang lalaking ito?" Ngunit nang marinig ng mga Pariso ang mga himalang ito, kanilang sinabi, "Ang taong ito ay hindi nakapagpapalayas ng mga demonyo maliban sa pamamagitan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo." Ngunit nalalaman ni Jesus ang kanilang mga iniisip at sinabi sa kanila, "Ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay magiging mapanglo, at bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili." Kung pinalalayas ni Satanas si Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sa kanino pinalalayas ng inyong mga tagasunod ang mga demonyo? Dahil dito, sila ang inyong magiging mga hukom. Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sa makatuwid, ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Paano malolooban ng sino man ang bahay ng isang malakas na tao at nanakawin ang kanyang mga pag-aari na hindi muna igagapos ang malakas na tao? Saka pa niya nanakawin ang kanyang mga pag-aari sa kanyang bahay.
Ang sino man na hindi kasapi ko ay laban sa akin, at sino man ang hindi nagtitipong kasama ko ay nagkakalat. Kung gayon ay sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng kasalanan at kalapastangan sa tao ay mapapatawad. Ngunit ang lahat ng kalapastanganan sa espiritu ay hindi mapapatawad. Sino mang magbigkas ng anumang salita laban sa anak ng tao, siya ay mapapatawad. Ngunit sino mang magsasalita laban sa banal na espiritu, siya ay hindi mapapatawad, maging dito sa mundo o sa darating. O gawing mabuti ang puno at ang bunga nito ay mabuti, o gawing masama ang puno at ang bunga nito ay masama, sapagkat makikilala ang bawat puno ayon sa bunga nito. Kayong mga anak ng mga ulupong, dahil kayo ay masama, paano kayo magsasabi ng mga mabubuting bagay? Sapagkat kung ano ang nilalaman ng puso ay siyang binibigkas ng bibig. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay naglalabas ng mabuti at ang masamang tao na may masamang kayamanan sa kanyang puso ay naglalabas ng masama. At sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ang mga tao ay mananagot sa bawat salita na kanilang binitawan na walang kabuluhan. Sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay mapapawalang sala, at sa iyong mga salita ikaw ay parurusahan. At sumagot ang ilang mga eskriba at pariso kay Jesus at sinabi, Guro, nais naming makakita ng palatandaan mula sa iyo. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, isang masama at mapangalonyang salinlahi ang naghahanap ng palatandaan. Ngunit walang ibibigay na palatandaan sa kanya maliban sa palatandaan ni Jonas na propeta. Sapagkat gaya ni Jonas na 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng malaking isda, gayon din na ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi na nasa ilalim ng lupa. Ang mga tao sa Nineveh ay tatayo sa paghuhukom kasama ng salinlahing ito at parurusahan ito. Sapagkat sila ay nagsisi sa pangangaral ni Jonas, at tingnan ninyo, ang narito ay mas dakila kay Jonas. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom kasama ng mga tao ng salinlahing ito at parurusahan ito. Naglakbay siya mula sa dulo ng mundo upang dinggin ang karunungan ni Solomon, at tingnan ninyo, ang narito ay mas dakila kay Solomon. Kung ang isang masamang espiritu ay umalis sa isang tao, siya ay dadaan sa lugar na walang tubig, at siya ay maghahanap ng mapagpapahingahan, ngunit hindi niya ito mahanap. At sasabihin nitong, ako ay babalik sa dati kong tahanan kung saan ako nanggaling. Nang makabalik, nakita niya ang bahay na malinis at maayos. Siya ay aalis at magsasama ng 7 pang espiritu na mas masama pa sa kanya at silang lahat ay papasok at maninirahan doon. At ang kalagayan ng taong iyon ay magiging mas malala pa kaysa sa dati. Katulad ng masasamang salinlahing ito. Habang nagsasalita pa si Jesus sa napakaraming tao, masdan ito, ang kanyang ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas, hinahanap siya upang kausapin. May nagsabi sa kanya, tingnan mo, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas, hinahanap ka upang makausap. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid? Pagkatapos iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, tingnan ninyo, nandito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat ang sino mang gumagawa sa kagustuhan ng aking amang nasa langit, ang taong iyon ay aking kapatid at ina. Panginoong may kapangyarihan, ipinakita mo ang awa kaysa sa sakripisyo at kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Tulungan mo kaming mabuhay sa kalayaan ng espiritu at hindi sa paghatol ng tao. Naway ang aming mga salita at gawa ay magbunga ng mabuti para sa iyong kaharian. Hayaang magalak ang aming mga puso sa iyong habag. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.